Si Fernando Martinez ay isang 32 taong gulang na mekaniko ng sasakyan na nakatira sa isang maliit at payak na apartment sa labas ng Madrid. Halos sapat lamang ang kanyang kinikita para pambayad ng upa, ngunit hindi siya nagrereklamo. Tuwing umaga, bago buksan ang kanyang maliit na talyer, may isang paghintong naging bahagi na ng kanyang araw-araw na gawain. Nagdadala siya ng almusal sa isang babaeng palaboy na natutulog sa ilalim ng arko ng isang abandonadong simbahan sa distrito ng Vallecas. Dinadalhan niya ito ng mainit na kape na may gatas, isang croissant at ilang mabubuting salita. 8 buwan na niya itong ginagawa at kailanman ay hindi siya nagtanong ng kahit ano, ni hindi man lang ang pangalan ng babae. Hindi kailanman nagsasalita ang babae. Tahimik niyang tinatanggap ang almusal, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Hindi alam ni Fernando kung sino siya, saan siya nagmula o paano siya napadpad sa lansangan. Ngunit para kay Fernando, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay walang sinumang tao ang dapat makaramdam na siya ay hindi nakikita o nakalimutan. Pagkatapos isang malamig na umaga ng Nobyembre, may nangyaring ganap na hindi inaasahan. 3 opisyal ng Spanish Air Force na kasuot ng buong seremonyal na uniforme ang dumating sa harap ng talyer ni Fernando. Sa likod nila ay 2 madidilim na sasakyan na may tinted na salamin at isang eleganteng matandang babae na may kulay pilak na buhok, isang taong hindi pa kailanman nakilala ni Fernando. Sinabi nila na naroon sila para sa kanya at kailangan niyang sumama agad. Nang tanungin ni Fernando kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, nawalan siya ng imik sa sagot. Ang babaeng palaboy na tinutulungan niya sa loob ng maraming buwan ay hindi pala kung sino ang inaakala niya. Kung nais mong malaman kung ano ang sumunod na nangyari, magkomento sa ibaba at sabihin kung saan mo pinapanood ang bidyong ito. Si Fernando Martinez ay namuhay ng isang buhay na maaaring tawaging karaniwan ng marami. Ngunit namuhay siya ng may payapang pagtanggap. Katulad ng isang taong maagang natutong ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng gusto mo at kung minsan ay kailangan mo lamang gawin ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ka. Ipinanganak at lumaki siya sa Vallecas, isang pangmanggagawang distrito sa timog ng Madrid. Ang kanyang ama ay isang mekaniko ng sasakyan at ang kanyang ina naman ay naglilinis ng mga bahay. Pareho silang nagtatrabaho ng mahahabang oras para lamang may mailagay na pagkain sa mesa at masiguro na ang kanilang nag-iisang anak ay may tirahan at mainit na pagkain gabi-gabi. Tinuruan siya ng kanyang ama ng lahat ng alam niya tungkol sa pag-aayos ng sasakyan. Ngunit higit sa lahat, ipinasa niya ang mga aral sa buhay na hindi kailanman nakalimutan ni Fernando. Palagi niyang paalala na ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay kung paano niya tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa kanya kapalit. Ang tunay na kayamanan, sabi niya, ay hindi nasa bank account kundi nasa puso. At ang sinumang tumatalikod sa paghihirap ng kapwa ay nawawalan ng karapatang tawagin ang sarili bilang isang lalaki. Nanatili ang mga salitang iyon kay Fernando na parang permanenteng tatak, lalo na matapos pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso sa edad na 54. Ang katawan ay napagod sa mga taon ng mababa ang sahod at nakakapagod na trabaho. Dahil walang naiwang ipon o pensyon, napilitan si Fernando na huminto sa pag-aaral sa edad na 17 upang suportahan ang kanyang ina na kalaunan ay nagkasakit ng malubha. Ang mga gamutang kailangan niya ay hindi ganap na saklaw ng pampublikong serbisyong pangkalusugan. Nagsimulang magtrabaho si Fernando bilang alagad sa iba't ibang talyer sa buong lungsod. Natutunan niya ang propesyon sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Sa kalaunan, nakapagrenta siya ng maliit na espasyo sa isang industrial na lugar sa Villaverde
at nagbukas ng sarili niyang talyer. Hindi ito marangya, isang bodega lamang na may tumutulong bubong at kupas na karatulang may nakasulat na Taller Martinez. Ngunit ito ay kanya. Itinayo niya ito sa pamamagitan ng tapat na trabaho at mga kamay na sanay sa hirap. Kailanman ay hindi siya nandaya ng customer. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina at naiwan siyang walang malapit na pamilya. Hindi siya nag-asawa, walang anak at ang iilang relasyong sinubukan niya ay hindi nagtagal. Palaging inuuna ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang tahimik na kabutihang loob. Nakatira si Fernando, ilang kalye lamang mula sa kanyang talyer, sa isang payak na apartment kung saan halos hindi siya nagpapahinga. Laging gumigising ng maaga upang ulitin ang parehong gawain araw-araw. Sa isa sa mga maagang lakad patungo sa trabaho, unang nakita ni Fernando ang babaeng palaboy na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang malamig na umaga iyon ng Marso, kahit opisyal nang dumating ang tagsibol, nananatili pa rin ang lamig ng taglamig sa hangin. Nakakulupot siya sa ilalim ng arko ng isang abandonadong simbahan na matagal nang pinabayaan ng lungsod. Nakasuot siya ng patong-patong na maruruming damit at may manipis na kulay abong kumot na halos walang silbi laban sa lamig. Ang gusot niyang kayumangging buhok ay tumatakip sa kanyang mukha at nanginginig siya habang natutulog, parang isang sugatang hayop na nagtatago mula sa mundo. Tumigil si Fernando at matagal siyang tumitig. May mabigat na damdaming nabuo sa kanyang dibdib. Marami na siyang nakitang mga palaboy, ngunit may kung anong kakaiba sa babaeng ito na tumimo sa kanya. Marahil ay dahil sa paraan ng mahigpit niyang pagyakap sa sarili, sinusubukang makahanap ng init na wala naman. O marahil ay dahil sa kung paanong ang marupok niyang katawan ay tila naglalaho sa dingding. O baka naman ay dahil lamang sa boses ng kanyang ama na umuukil-kil sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya na hindi opsyon ang talikuran ang isang taong nagdurusa. Kinabukasan, bumalik si Fernando na may dalang isang tasa ng mainit na kape at isang croissant mula sa kapehan malapit sa kanyang tinutuluyan. Maliit lamang itong kilos na halos walang gastos sa kanya, ngunit para sa isang taong walang-wala, napakahalaga nito. Mula noon, ni minsan ay hindi siya pumalya. Umulan man ng malakas, tirik man ang araw sa kalsada, o balutin man ng makapal na hamog ang mga lansangan, wala itong pinagkaiba. Kahit sa mga pinakamahirap na araw, kapag masakit ang kanyang likod dahil sa maghapon sa ilalim ng mga sasakyan, palagi siyang gumigising ng 20 minutong mas maaga upang masiguro na makapagdala siya ng almusal sa babaeng kahit walang salitang binibigkas, ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Sa una, nag-aalinlangan ang babae na lubos na mauunawaan. Ang buhay sa lansangan ay nagtuturo sa iyo na maging maingat, maging mapaghinala. Sa mga unang araw, hindi siya tumitingala, mabilis lamang kinukuha ang pagkain na para bang may kukuha nito anumang sandali. Nerbiyoso ang kanyang mga galaw at ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa lupa. Hindi siya nagsalita kahit isang salita. Ni minsan ay hindi niya sinalubong ang tingin ni Fernando. Hindi kailanman nagpakita ang babae ng malinaw na palatandaan ng pagkilala, isang bahagyang tango lamang paminsan-minsan. Maaaring iyon ay isang tahimik na paraan ng pasasalamat o marahil ay isang automatikong kilos, isang nakagawiyang galaw ng taong natutong mabuhay sa pamamagitan ng tahimik na pagtanggap sa anumang kabutihang ibinibigay sa kanya. Ngunit hindi kailanman naghanap si Fernando ng pasasalamat. Hindi niya ito ginagawa para sa papuri o upang maramdaman na siya ay mabuting tao kapag tumitingin siya sa salamin tuwing gabi. Ginagawa niya iyon dahil iyon ang tama. Sapat na ang dahilan na iyon, hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang mga kilos kaninuman kahit sa sarili niya.
Itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang tunay na kabutihan ay walang inaasahang kapalit. Isa itong uri ng kabutihang nagaganap sa katahimikan bago magising ang mundo, walang nanonood at walang palakpakan. Sa paglipas ng panahon, linggo-linggo, buwan-buwan, napansin ni Fernando ang maliliit na pagbabago sa kilos ng babae. Hindi na siya ganun kakaba kapag naririnig niya ang mga yabag ni Fernando sa bangketa. Hindi na rin gaanong napapaatras ang kanyang katawan kapag lumuluhod si Fernando upang ilagay ang kape at croissant sa batong hagdan sa tabi niya. At isang araw, bahagya niyang inangat ang kanyang ulo. Noon lamang unang nakita ni Fernando ang kanyang mga mata. Kulay bughaw ang mga ito, matingkad at malinaw, parang langit sa Madrid sa isang maaraw na hapon ng Tagsibol. Kapansin-pansin ang kulay nito, lalo na sa isang mukhang hinubog ng hirap at matagal na pagkabilad sa panahon. At sa kanyang mga mata may nakita pa si Fernando, isang matalas na katalinuhan, gising at buhay, isang bagay na hindi akma sa kabuuan ng kanyang anyo. Napansin din niya ang iba pang kakaibang detalye na hindi tugma sa imahe ng isang taong matagal nang namumuhay sa lansangan. Marumi at bitak-bitak ang kanyang mga kamay, oo, ngunit ang kanyang mga kuko, bagaman hindi na inaalagaan, ay malinaw na dating regular na minamanicuran, hindi pa katagalan. Ang kanyang mga galaw, kapag inaakala niyang nag-iisa siya, ay may likas na grace na tila nagmumungkahi ng isang pino at maayos na pagpapalaki, malayong malayo sa kanyang kasalukuyang kalagayan. At minsan, narinig ni Fernando na mahina siyang bumubulong sa sarili sa isang wikang hindi niya makilala. Hindi ito Espanyol, parang Aleman o marahil ay isang wika mula sa hilagang Europa. Sino ba talaga siya? Saan siya nagmula? Ano ang nangyari sa kanyang buhay upang humantong siya sa sirang lugar na iyon sa ilalim ng isang abandonadong simbahan, malayo sa lahat at sa lahat ng bagay? Madalas na pinananatiling gising si Fernando ng mga tanong na ito tuwing gabi, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinilit ang mga sagot. Hindi niya siya tinanong kung sino siya. Hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nagdadala ng almusal. Dumating ang isang partikular na madilim na umaga ng Nobyembre. Makapal at malamig ang hamog, nakabitin sa lungsod na parang basang kumot. Sa araw na iyon, mukhang mas lalo pang mahina ang babae. Malalim at tuloy-tuloy ang kanyang ubo, yayanig sa kanyang payat na katawan. Noong gabi bago iyon, pumunta si Fernando sa isang butikang bukas ng 24 na oras at bumili ng ilang gamot na iniwan niya kasama ng karaniwang almusal. Gaya ng lagi, sinabi niya sa babae na kung kailangan niya ng tulong, hindi kalayuan ang kanyang talyer, 10 minuto lamang ang layo. Nagbigay ang babae ng kanyang karaniwang tahimik na tango, ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. May bagong lalim ang kanyang mga mata, isang bagay na hindi mawari ni Fernando. At sa kauna-unahang pagkakataon, inabot niya at hinawakan ang braso ni Fernando. Bahagya lamang, isang maliit, makataong kilos na maaaring tanda ng taos-pusong pasasalamat o marahil ay isang tahimik na pamamaalam. Hindi iyon gaanong pinag-isipan ni Fernando noong sandaling iyon. Inakala niyang mahina lamang ito dahil sa sakit. Bumalik siya sa kanyang talyer at nagbukas eksakto 8:00. Ang una niyang trabaho sa araw na iyon ay ang pag-aayos ng isang lumang seat Ibiza na nangangailangan ng buong rebuild ng makina. Lubos siyang nakatuon sa pagkukumpuni kaya hindi niya napansin ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa industrial na lugar. Hindi rin niya narinig ang mga yabag hanggang sa may aninong humarang sa sikat ng araw na pumapasok sa bukas na pinto ng talyer. Tumingala si Fernando mula sa ilalim ng hood ng sasakyan at natigilan. Nakatayo sa entrada,
Ang tatlong opisyal ng Spanish Air Force. Nakasuot sila ng buong seremonyal na uniforme at may seryosong mga mukha. Mabigat ang kanilang anyo at sa likuran nila, pumarada ang dalawang makintab na itim na sasakyan na may tinted na salamin. Mula sa isa sa mga iyon, bumaba ang isang babaeng may maayos na inayos na kulay abong buhok at tahimik na kumpiyansa. Ang unang pumasok sa isip ni Fernando ay na baka may nagawa siyang mali. May nilabag ba siyang batas nang hindi niya alam? Ngunit ang mga lalaking nasa harap niya ay hindi mukhang mga pulis na paparating upang mang-aresto. Iba ang kanilang presensya, parang naroon sila upang maghatid ng balitang magpapabago ng buhay. Ang pinakamatangkad sa kanila, isang koronel na may seryosong mukha at gintong insignia sa asul niyang uniforme, ay lumapit at mahinahong nagtanong, "Isa po ba kayo si Fernando Martinez, ang may-ari ng Taller Martinez dito sa Villaverde?" Nag-i-enjoy ka ba sa kwentong ito? I-like ang video at mag-subscribe para sa iba pa. Ipagpatuloy natin, marahang tumango si Fernando kusang pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang lumang basahang puno ng grasa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso kahit hindi niya alam kung bakit. Nagpatuloy ang koronel at sinabi na kailangan nilang sumama siya sa kanila kaagad. May isang napakahalagang tao ang gustong makipagkita sa kanya. Isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito at hindi na kayang maghintay pa. Lito at nabigla, tinanong ni Fernando kung ano ang nangyayari. Bakit may isang grupo ng mga opisyal ng militar na pumunta para sa kanya, isang karaniwang mekaniko lamang sa isang tahimik na sulok ng Madrid? Pagkatapos, lumapit ang babaeng may kulay abong buhok. Matatag at may autoridad ang kanyang tindig, tuwiran ang kanyang tingin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ana Martinez, ang direktor ng National Intelligence Center ng Spain, ang pinakamataas na ahensyang paniktik sa bansa, at ang mga sinabi niya kay Fernando sa mga sumunod na oras ay lubusang nagpabago sa kanyang mundo. Ang babaeng palaboy na tinutulungan ni Fernando sa loob ng maraming buwan ay hindi pala kung sino ang inaakala niya. Ang kanyang pangalan ay Francisca Ferrer at siya ang balo ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa Europa. Ang asawa ni Francisca, si Robert Ferrer, ay isang makapangyarihang industrial na tycoon mula sa Germany. Ang kanyang imperyong pangnegosyo ay sumaklaw sa maraming industriya, mula sa aerospace engineering hanggang sa makabagong teknolohiyang militar. Mayroon siyang mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong euro kasama ang ilan sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, kabilang ang Spain, France, United Kingdom, Italy at maging ang United States. Ngunit 3 taon bago pa man makilala ni Fernando si Francisca, namatay si Robert sa isang misteryosong pagbagsak ng eroplano sa ibabaw ng Swiss Alps. Bagamat opisyal na idineklarang aksidente ang insidente, maraming eksperto ang naniniwalang malayo ito sa pagiging aksidente. Kumalat ang mga bulong-bulungan na ang pagbagsak ng eroplano ay maingat na planado, isang sabotahe na isinagawa ng may perpektong presisyon ng mga profesional. Pagkamatay ni Robert, minana ni Francisca ang lahat, isang napakalaking yaman na lampas 8 bilyong euro na binubuo ng mga stock, ari-arian at mga bank account sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang yaman na iyon ay mabilis na naging isang sumpa. Mula pa lamang sa libing ni Robert, naging target na si Francisca. Ang mga dating kasosyo sa negosyo ni Robert, mga walang awang lalaki na malalim ang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain tulad ng bentahan ng armas at paglalaban ng pera para sa mga pandaigdigang sindikato ng krimen, ay nagnanais na makuha ang ganap na kontrol sa imperyo ng Ferrer. Inalok nila siya ng suhol, milyon-milyong euro, kapalit ng kanyang katahimikan at pagsuko ng kanyang mga bahagi sa kumpanya.
Nang tumanggi siya, nagsimula ang mga pagbabanta. At hindi iyon basta pananakot lamang. Mabilis na naging totoo ang panganib, hindi alintana ng mga lalaking ito kung sino ang masasaktan. Tinakot nila ang buhay ni Francisca at pati ang sinumang mangahas na tumulong sa kanya. Ngunit nanindigan si Francisca. Sinabi niyang hindi siya susuko at mas masahol para sa kanila. Binalaan niya silang handa siyang ilantad ang lahat ng kanyang nalalaman. Nag-iwan ang kanyang yumaong asawa ng detalyadong mga tala tungkol sa kanyang mga kasosyo, kabilang ang ebidensya ng kanilang mga gawaing kriminal. Ito ang naging personal na insurance ni Robert. Ngayon ito na ang sa kanya. Nang lalo pang tumindi ang mga banta, alam ni Francisca na wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang maglaho. Isang gabing may bagyo, iniwan niya ang lahat, ang kanyang mansyon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pangalan. Nawala siya na parang bula at nagsimulang mamuhay bilang isang takas. Palaging tumatakbo at nagtatago. Sa mga sumunod na buwan, tumawid siya sa Austria, Switzerland, France at Italy, paulit-ulit na nagpapalit ng pagkakakilanlan. Sa huli, nakarating siya sa Spain. Sapat na malaki ang Madrid upang maglaho ang isang tao. Sapat din itong malayo sa Germany upang makaramdam siya ng kaunting seguridad. At ang pamumuhay bilang isang babaeng palaboy na katago sa harap ng lahat ay tila ang pinaka hindi inaasahang pagbabalat kayo sa lahat. Walang sino man ang mag-aakalang ang balon ng isang bilyonaryo ay natutulog sa ilalim ng isang abandonadong arko sa isang pangkaraniwang distrito ng Vallecas. Kung tutuusin, sino ang mag-iisip na ang isang babaeng minsang kasalo sa hapag ng mga pangulo at punong ministro na minsang naglakad sa mga red carpet at namuhay sa karangyaan ay ngayoy natutulog sa malamig na batong hagdan ng isang nabubulok na simbahan, balot ng isang luma at manipis na kumot, nabubuhay sa tira-tirang pagkain. Sa loob ng 3 taon, namuhay siya sa mga anino, nag-iisa, takot na takot at laging nagbabantay. Araw-araw, iniisip niyang baka iyon na ang huli. At gabi-gabi, nagtatanong siya, kung may darating ba sa wakas o kung mananatili siyang tuluyang nakalimutan. Nang matagpuan siya ni Fernando, matagal na siyang tumigil sa pag-asa, tumigil na siyang maniwala na may mabubuting tao pa sa mundo. Nakumbinsi niya ang sarili na ang kabutihang loob na walang kapalit ay wala na. Ngunit biglang dumating si Fernando mula sa kung saan. Isang mahirap na mekanikong may mga kamay na puno ng mantika na araw-araw ay nagdadala ng kape at croissant. Hindi siya nagtanong, hindi siya naawa ng may pagmamaliit at hindi rin pinilit malaman ang kanyang kwento. Tahimik lamang siyang dumarating, palagi dala ang malasakit at init ng puso. Ang maliit na kabutihan ni Fernando ang naging kanyang sandigan sa buhay. Hindi alam ni Fernando, ngunit para kay Francisca, siya ay parang isang anghel na tagapagbantay. Ang araw-araw niyang pagbisita ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang magising. Ang banayad niyang ngiti at katahimikan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang simpleng routine iyon na para kay Fernando ay walang espesyal, ang naging huling hibla ng kanyang pag-asa. Muli niyang naramdaman na siya ay isang tao, hindi isang problemang piniling balewalain ng lipunan. Matapos kunin si Fernando mula sa kanyang talyer noong umagang iyon, dinala siya sa isang ligtas na ari-arian malapit sa Toledo, sa kaibuturan ng kanayunan. Doon, sa isang maliwanag na silid na tanaw, ang walang katapusang mga taniman ng olibo, hinihintay siya ni Francisca. Ngunit hindi na siya ang babaeng nakita ni Fernando sa loob ng 8 buwan. Malinis at maayos ang kanyang buhok, elegante at mamahalin ang kanyang mga damit. Ang kanyang mukha, malaya na sa dumi at bakas ng hirap sa lansangan, ay naghayag ng isang kapansin-pansing kagandahan na hindi nagawang burahin ng panahon at pagdurusa.
At gayon paman, ang kanyang mga mata ay nanatiling pareho, ang matingkad at mapanuring bughaw na mga matang ilang ulit nang nakita ni Fernando sa ilalim ng portiko. Puno ang mga iyon ng damdamin at sa pagkakataong ito, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya. Kalmado at pino ang kanyang tinig, may banayad na accent na Aleman. Hindi ito ang mahina at basag na boses ng isang babaeng ilang buwang namuhay sa labas. Ito ang tinig ng isang edukado, ng isang taong isinilang sa ganap na ibang mundo. Ikinuwento ni Francisca ang lahat, higit pa sa sinabi ni Ana Martinez. Inilarawan niya ang takot, ang mga muntikang pagtakas, ang kawalan ng pag-asa, at ang matinding pag-iisa. Inamin niyang ilang beses na niyang naisip sumuko, na minsan ang mamatay sa lamig ay tila mas madali kaysa mabuhay ng isa pang araw sa takot. Ngunit si Fernando, nang hindi niya nalalaman, ang nagpapanatili sa kanya. Ang araw-araw na kilos niya, isang tasa ng mainit na kape at isang croissant, ang naging tanging bagay na maaari niyang sandigan. Ipinapaalala nito sa kanya na may kabutihan pa ring umiiral sa mundo, na may isang taong nakakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang isang aninong hindi nakikita. Ikinuwento niya kung paano siya muling nagsimulang umasa sa pagsikat ng araw, hindi na may takot, kundi may pag-asa. Pag-asang darating si Fernando, pag-asang mahalaga siya sa isang tao, kahit hindi man alam ng lalaking iyon ang kanyang pangalan. Tahimik na nakinig si Fernando, nawalan siya ng mga salita. Hindi niya kailanman inakalang ang kanyang simpleng kilos ay may ganitong kalalim na kahulugan. Palagi lamang niyang ginagawa ang sa tingin niya ay tama, walang inaasahang kapalit at hindi kailanman inisip na may nabago siya. Nang matapos si Francisca sa kanyang kwento, nanaig ang katahimikan sa silid. Sa ilang sandali, wala ni isa sa kanila ang makapagsalita. Masyadong mabigat ang sandali para sa mga salita. Sa wakas, si Francisca ang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Fernando at sinabing nais niyang makabawi, nais niya siyang pasalamatan. Sinabi niyang may kapangyarihan siyang baguhin ng lubusan ng buhay ni Fernando. Maaari niya siyang bigyan ng yaman, kaginhawaan at mga oportunidad na hindi niya kailanman pinangarap. Handa siyang ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kinailangan at higit pa. Ngunit si Fernando, marahang umiling, hindi na niya kailangang pag-isipan pa. Sinabi ni Fernando kay Francisca na wala siyang ginawang kahit ano upang makatanggap ng gantimpala. Hindi siya naghahangad ng pera, regalo o anumang bagay na maaaring gawing malamig at parang transaksyon ang kanyang kabutihan. Tumulong siya dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ama mula pa noong siya ay bata. At ang aral na iyon ay palaging sapat para sa kanya. At sapat pa rin hanggang ngayon. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang hindi malilimutang araw na iyon ng Nobyembre at unti-unting nagsimulang magbago ang buhay ni Fernando Martinez, ngunit hindi sa mga paraang kanyang pinlano, inasahan o sinubukang pigilan. Nagbago ang mga bagay dahil nakatakda talaga silang magbago at kahit hindi siya tumanggap ng kahit €1 mula kay Francisca, may natanggap siya na higit na mas mahalaga kaysa anumang kayang bilhin ng pera. Ang taos-puso at hindi matitinag na pagkakaibigan nito. Mula noon, regular nang nagkikita sina Fernando at Francisca. Sa una, formal at maingat na inaayos ang kanilang mga pagkikita. Mahigpit pa rin ang seguridad kay Francisca at may mga nagpapatuloy pang internasyonal na investigasyon na may kaugnayan sa imperyo ng negosyo ni Robert Ferrer. Kailangang gawin ang lahat ng may lubos na pag-iingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga planadong pagkikita ay naging mas natural, mas totoo. Parang dalawang matagal ng magkaibigang muling nagtagpo matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Natagpuan ni Francisca kay Fernando ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa mundong kanyang pinanggalingan, isang mundong puno
ng mga bilyonaryo, pinunong korporasyon at makapangyarihang lalaki. Ang nakita niya kay Fernando ay dalisay na pagiging totoo. Walang lihim na layunin, walang maskara, walang inaasahan. Hinayaan siya nitong maging siya lamang. At para sa isang taong namuhay sa likod ng mga pader ng karangyaan at mga lihim, iyon ay isang regalong walang kapantay. Si Fernando naman ay nakilala ang isang babaeng kakaiba sa lahat ng kanyang nakilala. Si Francisca ay matalino, matapang at nakakagulat na masayahin. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, mga tao ng takot, pag-iisa at pakikipaglaban para mabuhay, may kakayahan pa rin siyang ngumiti, tumawa sa maliliit na bagay at maniwala sa mas mabuting bukas. Namangha si Fernando sa kanyang lakas. Hindi gaanong nagbago ang kanyang munting talyer sa Villa Verde. Patuloy pa ring tumutulo ang bubong kapag umuulan at kupas pa rin ang lumang karatula sa ilalim ng araw. Ngunit may isang bagong bagay na umusbong sa tabi nito. Isang moderno at maayos na gusali na nagsisilbing foundation para sa mga walang tirahan. Ganap na pinunduhan ni Francisca, ang pundasyong ito ay nagbibigay ng mainit na pagkain, malilinis na higaan, libreng serbisyong medikal at tulong legal sa mga taong namumuhay sa lansangan. Matapos ang kaunting panghihikayat, pumayag si Fernando na maging honorary president nito. Ngunit kahit may ganong titulo, hindi siya tumigil sa pagiging mekaniko. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho araw-araw, manggas ang manggas at mga kamay ay abala sa makina. Tuwing umaga bago buksan ang talyer, ginagawa pa rin ni Fernando ang dati niyang gawain, ang pagdaan sa lumang abandonadong simbahan. Wala na roon ang babaeng dati niyang dinadalhan ng almusal. Ngunit may iba na ang pumalit, iba pang mga taong nawawala at nakalimutan ng isang lungsod na masyadong mabilis upang mapansin sila. At patuloy pa ring dumarating si Fernando, may dalang tasa ng kape, isang croissant, ilang mabubuting salita at isang ngiting walang hinihinging kapalit. Isang taon matapos ang araw na iyon na nagpabago ng kanilang buhay, ikinasal sina Fernando at Francisca. Maliit at lubos na personal ang seremonya. Walang press, walang karamihan, walang mga headline. Isang tahimik na kasal lamang sa isang munting kapilya sa kanayunan malapit sa Toledo. Tanaw ang malalawak na taniman ng mga punong olibo. Walang magagarang dekorasyon, walang engrandeng palabas. 2 taong natagpuan ang isang bihira at napakagandang bagay. Isang pag-ibig na isinilang hindi mula sa yaman o kapangyarihan, kundi mula sa kabutihan at pinagsasaluhang pagkatao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang pinakamaliliit na kilos ay maaaring magbunga ng pinakanakagugulat at makapagbabagong mga sandali sa buhay. Hindi alam ni Fernando kung sino ang kanyang tinutulungan. Hindi siya nagtanong. Wala siyang inasahan. Nakakita lamang siya ng isang taong nangangailangan at ginawa niya ang alam niyang tama. Itinuturo rin nito na huwag kailanman humusga batay sa anyo. Ang babaeng nasa ilalim ng maruming kumot ay namuhay ng isang buhay na halos hindi maisip ng karamihan, at ang mapagkumbabang mekanikong nagdadala sa kanya ng almusal ay may pusong mas mayaman kaysa sa marami na nakaupo sa ibabaw ng mga imperyo ng ginto. Ngunit higit sa lahat, itinuturo nito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa euro o ari-arian. Ito ay nasusukat sa kabutihan, sa malasakit, sa simpleng pagpiling gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang ibahagi dahil hindi mo alam kung sino ang nangangailangan ng paalala sa kapangyarihan ng isang maliit ngunit taos-pusong kabutihan.